Clear lang yung boses ko? Maraing po niya. Maliwanag. Alhamdulillah, clear po, clear. Assalamualaikum. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sorry ka po, ha? Sa ngalan ni Allah, ang lahat ng papuri ay para kay Allah. Naway mapasa propeta ang panalangin at kapayapaan ni Allah. Ang mabaad, amin na mahal kong kapatid sa Islam, ako po ay binigyan ng ano to, ako po ay magbigay ng maikling kwento ng isang sahaba. Ito pong sahaba ay medyo hindi siya masyado kilala o bantog. Subalit, mashallah, marami po tayong makuha ang sandali lang. Kuya siya, wait lang. May ano ka, may presentation ka, wala? Meron. Hindi nakikita dito. Inano mo? Hindi ka mabinuksan. Ah. Excited. Yan, okay na? Share ko po itong aking maikling kita po ba? Barakallah. Ayun, yes, unya mo kasi magaling yan. Ingat siya mag-ilang na. So, ito pa yung na. Assalamualaikum. Kita po ba? Yes, kita po, Babaji. Kita po. Bago po ako magsimula, ako pa yung humingi ng sorry if ever may mga mali ako nasabi dahil hindi po ako talagang ready. Ako po yung napilitan lang. Anyway, ang ikwento ko po ang talambuhay ng isang Rasulullah. Ang pangalan po ng si Said ibn Amir radhiyallahu anhu. Kaluguran nawa siya ng Allah. Ang buhay at pamana ni Said ibn Amir radhiyallahu anhu. Dati po siya po ay nakatira sa Makkah. Pinanganak sa isang ginagalang na pamilya sa Mecca. Lumaki siya sa ugali at tradisyon ng mga Quraysh. Dati po hindi po siya Muslim. Siya po ay lumaking non-Muslim. Ito po ang mga agenda. Maagang buhay at pagsaksi sa kawalang katarungan. Ang pagbabago at pagyakap ni Said radhiyallahu sa pananampalataya, ang debosyon at papel ni Said radhiyallahu anhu sa komunidad, mga gawa ng pagkagawa at pagpapakumbaba, mga hamon at reklamo bilang gobernador, mga personal na pakikibaka at pagninilay ni Said radhiyallahu anhu at mga aral mula sa buhay ni Said radhiyallahu anhu. Umpisahan po natin. Early life and injustice. Noong unang panahon sa Makkah, si Said ibn Amir radhiyallahu anhu ay hindi pa po siya Muslim. Hanggang masaksiyan niya isang pangyayaring bumago sa kanyang buhay, magpakailanman. Ang sandaling nagbago sa kanya, nagtipon ng maraming tao upang panuling pagpatay kay Kubayn ibn Ali radhiyallahu anhu. Ito pong isang sahaba, si Adi ibn Adrad. Ang kanya pong kasalanan ay isa lang. Ay ito po ay paniniwala niya at pagsunod niya po sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag po ng mga tao sa mga Quraysh, pumunta sila, manonood sila sa pagpatay sa isang sahaba. At ito kaya si Adi ibn Hadrad.
bago ko siya patayin, siya po humingi muna ng dalawang rakat ng prayer. Siya po yan. Pagkatapos po nun, siya po ay sadyang pinahirapan ng mga Quraysh. At nasaksiyan po dito ni Said ang pagpatay kay Kuwait ibn Ali. Bago po siya bitayin, sabi po ng isang tao doon, sabi niya, mas gusto mo bang ganito? Or mas gusto mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nandyan at ikaw ay i-release? Subalit, ang sabi ni Adi ibn Hadrat, mas minabuti kong mamatay kesa masaktan ang aking propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit isang maliit na tinik, hindi niya po yun kaya. Makita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaktan. Mashallah. After nun, pinatay po si Adi ibn Hadrat. Pagkatapos doon, napaisip po si Said. Nadyoan mo, naisip niya, ba't nagawa ng tao na yun? Kahit siya ay nasa bingit ng kamatayan, sadyang nandun pa rin kanyang pagmamahal sa propeta. So hindi kaya yun ay totoong reliyon. So napaisip siya, hanggat open ang mindset niya, tinalikuran po, mashallah, ni Said, ni Said, ang Quraysh. Pumunta po siya sa Medina at dinanggap ang Islam, mashallah. At siya, isa po sa mga, napasama po siya sa mga war, tulad sa Khaybar. Ito po yung mga significant era ng participation niya. Napasali po siya sa Battle of Badar, sa Battle of Uhud, sa community building, Battle of Qada, at Spread of Faith. Si Said po, at that time, si Umar, siya po ay naging Amir, Caliph. Nakakausap niya po si Umar. Siya nagbibigay po siya ng mga making message. Nagbibigay siya ng mga, nakikinig naman po ating si Umar ang Amir. Hanggat naisip niya na gawing isang gobernador si Said. Subalit, ito po yung kanyang tinanggi. Tinanggi po ni Said ang posisyon. So nagalit po si Umar. Sabi niya, ako'y ginawa niyong Amir, pero hindi niyo naman susundin ang gusto ko. Pagkatapos po nun, so nag-decide na po si Said na kunin ang pagiging gobernador sa Hims. At Hims po, ito po isang lugar kung saan ngayon ay part ng Syria. Masyada, marami pong mga in-accept na po niya. Tapos sabi po ng Umar, bibigyan kita ng sweldo para sa iyong pagpan. Pero tinanggi na po to. Sabi niyo, wag. Kung anong meron ako, sapat na po yun para sa akin. Kung may bibigay ka man sa akin, ito po yung sobra-sobra na. Hindi ko pwede tinanggap. At hindi niya po tinanggap ang alok na yun. Makalipas ng ilang taon, napadaan si Umar ibn al-Khattab sa Hims. At tinanong niya ang mga tao doon, magbigay kayo ng mga pangalan sa mga taong dito sa Hims na sadyang mahirap talaga. At ako po ay magbibigay ng ginto para sa mga yun. Point, kumbaga. So,
Nung na-receive na po ni Umar, radyoan po ang mga pangalan, nakita niya po yung pangalan ni Said. At siya po nagtaka. Sabi niya, sino to si Said? Sabi po ng isang doon, sabi niya, siya po ang aming gobernador sa Him. At siya po yung nagtaka. At siya ba't siya mahirap? Samantala, isa siyang gobernador. So ang ginawa po ni Umar, nagpadala po siya ng sulat kay Said, at nagpadala po siya ng 1,000 gintong coin. Nung na-receive po to ni Said, ang pera at saka ang sulat, sadya po siyang nakapasabi ng Innal Lillahi Rajiun. Nagtaka po yung kanyang asawa. Sabi ng asawa niya, "Oh, Said, anong nangyari? Namatay ba si Umar doon?" Sabi niya, "Hindi, mas malala pa doon." Sabi naman ng asawa niya, "Natalo ba sa giyera ang mga Muslimin?" Sabi niya, "Hindi, mas malala pa doon." So sinabi niya ano talagang nangyari. Sabi niya, "Dumating sa akin ang materialismo na itong magpapadala sa akin sa masamang sa langit." In short, ayaw niya ng materialistic kasi ito isang nakaka-disturb sa kanya. So, ang ginawa niya, sabi niya, sabi niya sa asawa niya, "Tulungan mo ako. Dapat ilayo natin ito sa bahay, itong 1,000 coins." So, ang ginawa nila mag-asawa, kumuha sila ng maliit na supot, nilagay nila doon yung mga coins. At ito ay pinamahagi niya sa mga may hirap sa hymns. Yun na po yung part ng singing. Sa mga matatanda, mga bata. Pinabigay niya lahat. Wala siyang kinuha ni isa. Masyala. Ganun po kabait. Si Said dahil gusto niya po umiwas, kasi natatakot siya na wasakin ng yaman ng kanilang kababaang loob. Nagpasya silang talikdan ng salapi. Ganun po kasimple si Said kahit po siya ay nasa posisyon na, hindi po siya nagpapa-disturb. May mga challenges yung governor. Napadaan si Umar, bumisita siya sa hymns. Pinisita niya yung mga tao doon. At tinanong niya ang mga tao tungkol kay Amir. Lumitaw ang maraming tao. At may mga complaint sila. May 4 na reklamo sila sa kanilang gobernador. Ang ginawa ni Umar, pinatawag niya si Said si Said, kaharap ang mga tao na kalmado at talagang chill lang. So, tinanong ni Umar ang mga tao, ano yung kasalanan o mga mali o reklamo nila kay Said ibn Radon. Ang unang reklamo, sabi ng isa, hati-hapon lumalabas. Hindi siya lumalabas ng maaga. Magpipray lang siya sa masjid, pagbalik, babalikan sa bahay, at lalabas ng bahay, mataas na yung sinag ng araw. Kumbaga, late morning. Hindi siya maagang maaga. Nagtaka lahat. So, tinanong ni Umar si Said sabi niya, ano masasabi mo dyan sa mga reklamo ng mga tao? Sabi niya, "Ya Amir, ako po isang mahirap lamang. Wala po akong alipin. Kumbaga wala po siyang kasambahay. Ako po ay nagluluto sa umaga.
naghahanda ng pagkain, at ginagawa ko itong gawain bahay bago magbudo at tumanap sa mga tao. Marcia.